Because of the wrongdoing na ginawa niya na alam mo eh. You are a lawyer. You know what will happen. But, nagkamali ka ng daan at landas. Understood? So, yun sinasabi natin na wrongdoing na pwedeng mangyari. Hindi ka makakapag-isip pag ibinigay na sa iyo yung milyon-milyon, iniharap sa iyo yung milyon, mga lupain, oh my goodness. Kapalit nun yung kanyang disbarment. Kaya na-disbar siya sa abogasya. Okay? So, yun. Kaya dito sa atin, trabaho yan ng ating local chief executive in terms of ecological balance. Kaya nga, ano yan? Sir, ano yung mga ecological balance yan sa city? Siyempre, yung pag-maintain ng basura, yung basura na maitapon sa karapat dapat na pagtatapunan ng landfill area. O, di ba? Dapat pagising mo, walang basura dyan sa kalsada. Di ba? Pagising mo, lahat yan hakot na. O, di ba? Yun. Ang problema kasi dyan, guys, in terms of that, baka naman may hindi pa nababayaran yung contractor, etc. Kamukha dito sa Malabon City, no? Grabe dito, dagat ng basura, no, sa Malabon City. Yung pala lumabas doon, hindi pa siya nababayaran yung contractor sa Malabon City. Pag dumaan ka dyan sa may P. Aquino Avenue, akala mo dagat ng basura no? Saka sari-saring amoy, yung baho. Pero daanan ng mga tao yun. Meron pa nga sa tapat ng eskwelahan Sabi ko, walang yan naman to. Pati pa naman sa tapat ng eskwelahan, nagtatapon pa kayo. Grabe, di ba? Alright. Yan ay duty ng ating local chief executive. Then, next is, ito na. Ito guys, relation with the PNP. Ito na, alam naman nila Sir Ton, mga Sir Dian, alam na to, yung sa DILG, Republic Act number 6975. Na yung mga mayor, no, the power of local chief executive over the unit of PNP, pwede rin pala dito mamili, no, guys, yung mayor, kung sino yung kanya magiging chief of police, no? Yung mayor namimili, who will select. The local chief executive can select who will be the chief of police, no? Doon sa kanya nasasakupan na LGU, alright? So, yun. So, that is the importance of Section 28. Okay. Then, under Article 3, Article 3, provincial relation with the component city and municipality. Alright. Ito nga yun, sinabi ko kanina. Ngayon, sa probinsya naman, ang direct relation dito, yung component city. The component city has a direct relationship with the province. Then, the barangays has a direct relationship with the municipality. Hindi pwedeng yung barangay pumunta agad ng gobernador. Yung barangay dapat mag-report muna sa municipality. Okay, understood? Ngayon sa HUC naman, na highly urbanized city like Caloocan City, Manila, etc., ang kanilang direct relationship is with the barangay. The barangay, then HUC. Then ang HUC, House of highly urbanized city, ay mayroong direct relationship with the central government. Yun, okay? Then, another one is independent component city, Yung independent component city has a direct relationship with the barangay, and as well as the independent component city has a direct relationship with the central government. So, the barangay, hindi siya pwedeng dumirekta sa presidente, doon muna siya sa ICC, Independent Component City. Alright? Ganun din sa highly urbanized city. Ang barangay, sa highly urbanized city lang. Hindi pwedeng dumiretso sa presidente. Ang didiretso lang doon, yung local chief executive, HUC, papuntang presidente, sa ICC. Okay? Then, Section 30, it pertains to the executive orders. Ito, guys. Ito. Maganda ito pag-usapan. Yung mga executive orders, ito yung mga executive orders. Ito ay pinapalabas mula doon sa tanggapan ng local chief executive, O kamukha ng municipality, o mukha ng component city, independent component city, highly urbanized city, at saka ng governor. Okay? Ganito yan.
Sino ba magre-review niyan? Ng mga EO. Ang EO ay nire-review, ayan, kamukha niyan. Maglalabas ang municipal mayor ng EO dun sa kanyang nasasakupan, i-review yan ng gobernador. Okay? O sir, paano pag component city maglalabas ng EO? Maglalabas ang EO ang component city, re-reviewin muna yan ng gobernador. Sa kanya ipapalabas. Okay? Ganun yun. Sir, paano pag gobernador naglabas ng EO? Re-reviewin niya ng presidente. Alright? Yung presidente muna. Okay. O ganun din sa highly urbanized city. Okay? The president. At saka ng ICC, the president. Okay? Will review it before implementing. Next is section 31. Submission of municipal questions to the provincial legal officer. Ito kasi guys, minsan kasi yung municipality, may abogado, minsan wala. Alright? Paano pag walang abogado, ang municipality, dadalhin yan doon sa gobernador, no, sa provincial legal officer. Kung wala namang abogado sa probinsya, dadalhin yan doon sa provincial prosecutor. Okay? Alright? Doon dadalhin yan. To review. No? If there are any justifiable question or justifiable answer doon sa question ng ating constituents. That is under section 31. And section 32, city and municipal supervision. Ito, binanggit ko na nga ito kanina. City and municipal supervision over the respective barangay. Alright? Siyempre, the city and the municipality will supervise yung mga barangay. Okay? Automatic yan. Pati yung mga HUC saka ICC. Alright? That's under section 32. Section 33, cooperative. Alright? Undertaking. So, yan. Pinapaabot sa atin ng section 33 na dapat we must conduct what we call as cooperative, no, undertaking with the memorandum of agreement. Cooperative undertaking for whatever services and resources we are going to enter into. Okay? So we needed that. Yan, kamukha dito sa Caloocan City, we have a cooperative office dito, or cooperative office, yes, that undertakes this, no, efforts, no, para maibahagi sa ating mga mamamayan. Dapat nga may malaking matutulong ng cooperative. Alright? Kamukha ng consumer cooperative, no, or kahit saan, pwede tayo magtayo ng cooperative kahit sa basta't makakatulong. Sa amin kasi may cooperative sana sa amin no? Doon sa amin sa office nagkaroon kami ng cooperative doon, pero hindi ako kasama doon, hindi ako sinali, no? Ang nangyari doon, di sila nagka-cooperative, no? Nung magbibigay sana ako ng pera para maging part ng cooperative for the whole year, sabi sa akin, hindi yan business. Sa iba ka mag-invest, sabi sa akin. Ganun ba? O, sige po. Ngayon, eto na, bigayan na, no? January. Takaw, ito nangyari, mga kababayan. Dinispal ko yung pera nila nung secretary. Dinispal ko yung 300,000 pesos. Oh my goodness, grabe. Hindi ko nasasabihin kung sino. 300,000 na-dispal ko. Okay, grabe. Iyon ay pera yon nung mga nasa cooperative, yung pondo saka yung kanilang profit, di ba? Di ba? Siyempre yung funds mo tapos yung profit mo babibigay sa iyo yon at the end of the year. Wala So naging palpak yung cooperative nila at the first instance, di ba? Yun nangyari. Kaya nga sabi kong i-handle yan, dapat yan i-handle with with care. Sabi ko, kung sinama nyo ako yan, di maganda sana naging kalakaran yan. Kaso yun, nagka-dispalkuhan na. Yes, Cheryl, go ahead. Cheryl. Go, Cheryl. Yes, oo. Yes, oo.
Oo. Go ahead, Cheryl. Hello. Wala. Ayan, sige, go ahead. Hello, Cheryl, go ahead. Ako yata nawawala. Hello. Si Cheryl, oh. Hello, Che. Che. Oh, sa Caloocan City kasi may cooperative din, nag-undertake. Oo. Pero yung kamukha nun sa amin, ayan, Che, go ahead. Che. Yes, oo. Oo. Yes, very good, oh. Tama. Tama si Cheryl dun. Correct. Yun. Yes. Galing. Dapat ganun, di ba? Oo. Yes. Oo. Yan. Cheryl. Go ahead. Go ahead. Yeah, go ahead, Cheryl. Ayan, Cheryl, go ahead. Sige. Yes, oo, naririnig kita. Yes. Correct. Yung nangyari sa amin, ano? Yes. Yun. Tama. Very good. Thank you for that, Cheryl. Oo. Yung, guys, yung kinuwento ko sa inyo, sa amin lang, sa office lang namin yun, baka. Pero yun nga, may cooperative sa Caloocan City Hall. Gusto ko rin yun, sana yan yung gawin dun. Kamukha sa Maynila. Cooperative. Talagang, yan eh. Yun nga eh. O, diba? Correct. Dapat ganun eh. Kasi, oo. Oo. Correct. Yun nga, tama. Correct. O, diba? Nakakatulong, di ba? Nakakatulong, Diyos me. Kaya, yun ang inaano ko. Hindi, gatong gagawin ko siguro, I'm going to make an action plan. No? Gagawa ko niyan, ipe-present ko yan dun sa siguro sa konseho, ipe-present ko yan. Baka pwedeng gumawa tayo ng cooperative development para sa mga employees so that the employee can be benefited not only by the GSIS, no, but as well as our own local government unit. Basta tama lang yung management. Basta yung management, yung administration tama lang doon sa cooperative. Hindi pwedeng magkaroon ng cooperative doon na masyadong mahilig sa Lazada, masyadong mahilig sa Shopee, yari yun. Kaya yun, siguro I'm going to make an action plan, ipe-present ko na lang sa kanila yan. Tama yan. Okay, so next is asa na ba tayo? Yan, yung peoples and NGO. The government